Love you, pare. Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. To my Matthew, ang pinakapaborito at nag-iisa kong anak. Hi, Nak. Si Mama Maylin mo ang sumulat nito. At kung may pagkakataon, sana marinig mo ito sa radyo. Gusto ko lang magbalik tanaw sa mga pinagsamahan natin kasi ang bilis tumakbo ng panahon. Natatakot akong makalimot. Pero sigurado naman ako na hindi kailanman makakalimutan ng isang ina ang anak na galing sa kanya. 1996. Sariwang-sariwa pa sa akin ang unang beses na pinagtagpo tayo. Baliwala ang sakit ng panganganak ko. Naisilang ka lang sa mundo. Halo-halo yung nararamdaman kong kaba, excitement, hindi ko na alam. At sa wakas, mahahawakan at maaalagaan na kita. Sa wakas, ganap na akong ina. Matthew, alam mo ba nung unang beses kitang makita, agaw pansin sa paningin ko yung maliliit mong mga paa. Nanginginig ka pa. Tila hindi ka pa sanay sa bagong landas mong ginagalawan. Pero nangako ako. Nandito lang si Mama. Hindi ka iiwan. Mula noon, kasabay ng pangako ko nang minsan kong masaksihan ang panginginig ng mga paa mo. Lagi na kitang sinusuotan ng medyas. Iba't iba ang kulay, iba't iba ang disenyo, kahit ano naman bagay sa'yo. Hanggang sa lumaki ka na ng lumaki. Hanggang sa pag-aaral mo, ang suotan ka ng medyas pa rin ang paborito kong ginagawa sa'yo. Sabi ko, itong mga paa ng mga anak ko o ng anak kong ito, isa ito sa pinakaiingatan ko. Kasi naniniwala akong malayo ang mararating ng mga paang ito. Dumaan ng kumpil, komunyon, hanggang sa mag-high school ka. Nakakapagtaka man pakinggan pero gustong-gusto talaga kitang medyasan. Salamat kasi pinapabayaan mo lang ako. O hindi naman kaya, nasanay ka na lang din siguro. Nung teenager ka, nahilig ka sa sport na basketball. At mas nahilig rin naman akong bilhan ka ng mga mamahaling medyas at sapatos. Sinisiguro ko na hindi ka magkakapaltos. Kahit nung nagkatrabaho ka na, lagi kong minamasahe ang mga pagod mong paa. Ayokong mapasma o malamigan ka. Kaya naman lagi kong pinagdadasal na saan ka man dalhin ng mga pangarap mo, sana ligtas ka. Lalo na kapag dumating yung panahon na wala na ako sa tabi mo para gabayan ka. October 2, 2021. Isang payapang madaling araw. Kasabay ng pagdilat ko ang pagbukas ko ng telepono kasi ang daming tumatawag at nagtitext sa numero ko. Hala, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung
Bangungot lang ba ito sa kalagitnaan ng tahimik na pahinga pero iisa lang naman ang laman ng mensahe nila. Wala na po si Matthew, tita. Naaksidente sa motor sa kahabaan ng kalsada. Anak, totoo ba? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung sino ang gusto kong kasama para puntahan ka pero hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pumunta na ako sa punerarya kung saan ka dinala. Pagbukas pa lang ng pinto ng morgue, agad kitang nakilala kahit pa natatakpan ka ng puting tela, kahit pa amo lang ang kita. Dahil dun, malamang, nakilala na agad kita. Bigla ko na lang hindi maramdaman yung dalawang paa ko na bumubuhat sa buo kong katawan. Bigla akong nanlumo. Para akong napilayan. Tinatanong ko yung Diyos kung saan ba ako nagkulang bilang isang magulang pero wala akong makuhang kasagutan. Palasimba naman ako. Paladasal. May takot ako sa Diyos pero bakit nararanasan ko to? Bakit pinaranas niya yan sa'yo? Bakit ang aga mong kinuha sa akin? Bakit ang aga mong nawala sa mundo? Naaalala ko. Paulit-ulit kong pinapanalangin sa Kanya. Akong kinakailangan na pagdaanan ko ulit yung hirap ng panganganak at pagpapalaki ko sa'yo. Uulitin ko yun ng 1,000 beses makasama ka lang. Hindi ko lubos akalain na yun na yung huling beses. Ito yung pinakamasakit at pinakahuling pagkakataon na masusuotan kita ng medyas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na nanginginig. Malamig ka na. Anak, Matthew, nasasaktan pa rin si Mama. Pero unti-unti, tinatanggap ko na. Pinapaubaya na kita sa kanya. Miss na kita. I love you, Matthew. Hanggang sa muling pagkikita. Babaunin ko lahat ng medyas mo mula bata ka hanggang sa tuluyan ka nang nawala. Yes, it's me, Mama Maylene.